Good morning. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 19 December 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 19. Si Pablo sa Efeso. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa istorya na rin ni Jesus. Gawa chapter 19 verse 1. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad, verse 2, at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Verse 3, kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Verse 4, kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Verse 5, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 6, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Verse 7, humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Verse 8, sa loob ng 3 buwan si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Verse 9, ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya tiniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Verse 10, tumagal siya roon ng 2 taon kaya't ang lahat nang naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Grego ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang mga anak ni Isiba. Verse 11, gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Verse 12, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Verse 13, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinasabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Verse 14, kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Isiba, isang pinakapunong pare ng mga Hudyo. Verse 50, subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino ba kayo? Verse 16, at sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Verse 17, nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Grego, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. Verse 18 to 19, marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na sila ay nangkukulam. Tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Verse 20, kaya't sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Ang kaguluhan sa Efeso. Gawa, chapter 19, verse 21, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sa patnubay ng Espiritu, nagpasya si Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem, sabi niya. Verse 22, pinuna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga kamanggagawa, at siya tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon.
Pinauna. Pinapuna. Mali ako ng basa, guys. Ulitin natin yung Gawa chapter 19 verse 22. Pinauna, yun. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga kamanggagawa, at siya tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Guys, pakisabayan ako ng basa ha, kasi katulad yan namamali ako ng basa. Okay. Ulitin ko ulit yung Gawa chapter 19 verse 22. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga kamanggagawa, at siya tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Verse 23, ng panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. Verse 24, may isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak na kanilang diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Verse 25, tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa gawaing ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Verse 26, nakikita ninyo, naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong iyan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos, at marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asia. Verse 27, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan, pati na ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asia at ng buong daigdig, at hindi na igagalang. Verse 28, pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan, dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Verse 29, kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod, kinaladkad nila sina Gaius at Aristarco, mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Verse 30, naisa na ni Pablong humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Verse 31, nagpasugo rin sa kanya ang ilang kaibigang mga pinuno sa lalawigang Asya. Mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Verse 32, magulong-magulo ang kapulungan, may sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y-iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon doon. Verse 33, inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad na mga Hudyo sa madla. Suminya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya makapagpaliwanag. Verse 34, subalit nang makilala nilang siya isang Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras, dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Verse 35, sa wakas dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao, at kanyang sinabi, mga taga-Efeso, sino ba ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Verse 36, hindi maaring pabulaanan ni naman ang mga bagay na ito, kaya't huminahon kayo. Huwag kayong magpabigla. Verse 37, hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Verse 38, kung si Demetrio ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakdal. Verse 39, ngunit kung may iba pa kayong habol, maaring pag-usapan iyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Verse 40, dahil sa nangyayari ngayong araw na ito, maaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Ulitin ko nga, guys.
Gawa chapter 19 verse 40. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan, walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito. Verse 41. Gawa chapter 19 verse 41. Pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao. Bukas na itong chapter 20, guys. Happy birthday to me. 20 December 2024. Okay, hanggang dito na lang. Konting-konting tiis na lang talaga, konti na lang talaga yan. Gusto ko na talaga matapos na yung pagbabasa natin ng Bible para makaano na tayo. Makalipat na tayo ng ibang libro. Bye everyone. God bless.